Totoo po bang pinoproject natin ang ating sarili sa ating pagtingin sa Diyos? Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday ng ika-33 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus sa mga taong naroon at nakikinig. Isinalaysay niya sa kanila ang isa pang talinghaga sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay magsisimula na ang paghahari ng Diyos. Sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang gawing hari at pagkatapos siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-1 gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maghari sa amin ang taong iyan. Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at magsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang 1 gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamalain kita sa 10 lungsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin, sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Sana pagbabalik ko'y may tinubo iyan. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi. Sabi nila, sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nagpatuloy si Jesus papuntang Jerusalem. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Totoong sa buong kasaysayan, madalas ang mga tao ay nilalagay ang kanilang pagkakilala sa kanilang sarili at sariling kahinaan at kakulangan sa kanilang pagtingin sa kanilang Diyos. Ang tawag nito ay self-projection. Ang nakikita nila sa kanilang Diyos ay ang kanilang sarili. Halimbawa, ang mga Diyos ng mga Griego na minana naman ng mga Romano ay eksaktong sumasalamin kung ano ang mga sibilisasyon na ito. Maluho, quarrelsome, incestuous, pumapatay ng mga kapatid, at mahilig sa digmaan. Ganito rin ang mga Diyos ng mga Aztec na katulad ng kanilang mga tao ay uhaw sa dugo. Mayroon tayong makikitang halimbawa ng defense mechanism ng self-projection sa mabuting balita. Sinabi ng 3 alipin sa talinghaga sa kanyang Panginoon, natakot ako sa iyo dahil ikaw ay isang mapangahas na tao. You are a hard man. You are a demanding person. Kinukuha mo ang hindi mo pinaghihirapan. Inaani mo ang hindi mo itinanim. Ito ay malinaw na maling pagkilala sa bahagi ng 3 alipin dahil makikita natin mula sa paraan kung paano pinararangalan ng Panginoon ang unang 2 alipin na wala itong anuman. Sa kabaligtaran, siya ay isang generous at magnanimous na Panginoon. Ngunit ang 3 alipin na siya mismo ay puno ng takot, nakakakita sa kanyang Panginoon bilang isang nakakatakot at mahigpit na tao.
Ito ay malinaw na projection on his part. Ngunit hindi niya ito nauunawaan. Ang kanyang pananaw sa kanyang Panginoon ay completely distorted. Sa kasamaang palad, ang distorted nitong pananaw ang nag-inspire sa kanyang buong sumunod na pag-uugali at sa kanyang eventual na pagkalugmok. Siya ay hinatulan batay sa kanyang sariling ebidensya. Sa huli, ang kanyang sariling maling pananaw sa kanyang Panginoon ang sanhi ng kanyang pagbagsak. Kaya, ano po ba ang pagkakilala natin sa Diyos na ating pinaniniwalaan? Pinoproject din ba natin ang ating sarili sa ating Diyos? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang isang sundalo na hukbong-katihan ng Pilipinas, ako'y tinatawag upang maglingkod at protektahan ang aming bansa. Katulad ng mga lingkod sa talinghaga, sa 10 minas, naway maging tapat ako sa pagtupad ng aking mga tungkulin at responsibilidad. Bigyan mo ako ng lakas at tapang upang harapin ang mga hamon ng may determinasyon at dangal. Naway maging isang lakas ako ng kabutihan sa mundo na nagtataguyod ng katarungan at katuwiran. Turuan mo ako kung paano gamitin ang aking kakayahan at abilidad para sa ikauunlad ng aming bansa. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.